Hello everyone, welcome back to my channel. Nababalik po tayo sa pagbigay ng opinion, reaction, point of view. At tingnan nga po, may napanood po tayo, no? Dito naman sa, sa submit. May kasabihan nga, think before you click, di ba? Or else mapapahama kayo sa sarili nyo ding sa action. Yan. And bago po ang lahat, bigalag shoutout sa Team Guapa, Antay-K, Rina's Community, Rina Best Team Ever, and Rina may official, Team Oppo. Ayan. And Viancy Official o It's Me Viancy. Pasakisuportahan po guys lahat na mention ko. Dapat na po tayo dito sa ating pinaka-topic. Yun nga po yung sabi ni Harry na 1 year na daw magkarelasyon yung si Dalaga at yung kanyang LT. Yan nga po. So meaning kung 1 year na po, that was ano pa lang siya. She was 17 years old. Yes. 17 years old pa lang siya. Kasi ngayon 18 pa lang siya, no? So, kung noon, magjuwa na sila. So, yun ay sa maling-mali po. Kung hindi dahil dyan sa inyo, hindi po na, hindi po natitempt yung isang bata na magjuwa-juwa sa murang edad. Di ba? Yun ang example na isa siyang pag-groom ng mga bata, no? Pagbibigay, yung pagtitempt sa kanila sa mga bagay na hindi dapat. Tinitempt ba sila? Yun ang pag-groom. Yun. Isa din po yan sa pagiging child exploiting. Kasi ginawa sa social media at ni-upload ito sa Soknid at dahil kapalit na revenue. At yun nga yung epekto ngayon. Nagulo yung buhay ng bata dahil po yan si mga LTLT na yan sa pagiging groomer nyo. No? Nakakaawa po sa murang edad niya, 18 pa lang siya, nasadlak na siya sa ganitong gulo. Dahil din po yan sa inyo. Kung noon, 17 years old pa lang siya, yun ay isa, psychological manipulator, no? Manipulation. Kasi, sa kalaban-laban ng bata, sa mga ganong edad kasi guys, napakahina po yan at hindi pa nila yung totally alam yung mga ginagawa nila, no? Kung baga natitem sila sa mga bagay na finifeed nyo, na ino-offer nyo sa kanila. Kasi tignan nyo, yung mga LTLT na hindi po suitable sa kanilang mga edad. At lalo pa, wala po kayong permit. Kung sinasabi din naman sa mga TV screens, like sa mga TV show na papanood, sila po may proper guidance. Diyan. No, alam nila pa mga ginagawa. Siyempre may mga tao dyan na sila lubos nakakaalam kung hanggang saan yung limitation. Di ba po? Diyan naman sa ginagawa nyo, tingnan niyo yung mga bata ngayon na dapat peaceful yung pamumuhay ng aral ngayon. Napapunta sa tulfo at kung saan napababarangay sa murang edad nila. Diba? Namamanipula yung kanilang buhay, yung murang edad nila dahil sa tulong na with benefits. Kasi yung tutong pagtulong hindi po yung after now, kapalit. Ni-ELT nyo sila dahil nag-expect kayo ng kapalit. Parang ginawa nyo ng business ang pagtulong nyo. Ganun po yan. Diba? Halatang-halata naman yun hindi maintindihan ng mga panatiko. Nakala nila, ang bait ba tinulungan kayo, pinabahayan kayo. Ang tanong, magkano? Yung pumasok din sa kanila. At sino yung nagagamit? Bakit sila nagkaroon ng pabahay? Sila ginawang talent. Yung LTLT sa murang edad nila may mga script na hindi suitable sa kanilang edad, hindi angkop. At ngayon, itong si Harry, napapalabas ng statement ng Marites na tuwang-tuwa naman yung mga tiguls. Diyan kasi nung time na daw na yun, kaya nangyari yun daw walang manyakan na nangyayari kasi nga daw, magjuwa sila. She was 17. Yung 17 na yan, hindi nangyayari yan. Kung hindi yung sila, sinasabak sa mga ganong content, mga script, syempre babae yan. Marupok. Diba? Diba? Yun ang tawag dyan is grooming. Kasi tinitem nyo sila, ino-offeran nyo sila sa mga bagay na hindi dapat sa kanila. Oh. Diba? Minamanipulate nyo yung kanilang kabataan. Na dapat hindi sila nasasablak sa mga ganong sitwasyon. Yung mga sexual na yan. Sa mga opposite sex na yan, sorry for my words kansa. Na relation, opposite sex relation, di ba? Hindi dapat sila sa ganon. Lalo na ka social media. Maling-mali po yan.
Sabi natin ngayon na hindi naman tayo nga noong unang panahon is millennial na ngayon. Pero may ano kasi may kumaga kumikita kayo, yun ang ano, hindi yung basta-basta na lang sila nagkita, nagkainlaban. May mga purposes kasi yung ginagawa niyo, kinukontent niyo at full yung isang bata at ngayon nasasablak siya sa isang sitwasyon na hindi dapat sa nararanasan niya dahil sa pagkukontent niyo sa mga ganyan na script na padikit-dikit, nilalabtin kung ano-ano. Na hindi angkop sa igis. Siyempre mahina yung mga babae, mahina po yan guys, lalo pa napakabata. O, sa 17 years old magjuwa na sila. Sa tingin nyo, tama po ba yung ginawa niya? Di ba? Hindi. Kasi bata pa siya nag-aaral, tama po ba yung ginawa? Na ginawa niya yung pagjujuwa? Di ba binablog niyo sila dahil sa kahirapan? Pero nangyari, nagkajuwa sa maurang edad dahil sa mga LT na yan. Yan is napaka-clear day na pag-grooming yan. Diba? Grooming yan guys sa mga kabataan. Dahil sa pagtitem niyo sa kanila sa mga ganun na flow ng content niyo, pagbibigay niyo sa kanila ng idea. Diba? Kaya na nagkakaroon siya ng ganong mindset na kinikilig, ayan, nadidikit sila sa lalaki. Siyempre, natitempt, nagjujuwa, ganon, kung totoo yun ha. Pero dapat itong siyari, dapat bago siya magsalita, iisipin niya muna. Kasi sila yung mapapahamak dito eh. Sila yung mapapahamak dito, lalo pa content niya at pinagkakitaan nila. Hindi lang naman na normal sitwasyon na bigla na silang juwa, nakita sa isang tagbi, tapos nakinaban. Hindi may content kasi. Diba? May content at in-upload sa social media. Para kumita. Ay, nang may kumaga. Yun ang pinaka-host. Bakit sila nag-click na dalawa? Bakit sila nagkaroon ng mutual understanding dahil sa LT na yan. May dahilan. Diba? Yung kumaga, yung may pinaka-root. Bakit yung bata na yan nagkaroon ng juwa sa murang edad na 17? Ano ba yung dahilan? Dahil si LTLT na yan. Kung di dahil si LTLT na yan, hindi naman sila magkaroon ng ganun eh. Baka hindi nga sila magkakilala eh. Or yung ano lang nila, yung status na nila. Vlogger versus beneficiary. Ganun lang yan. Oh. Tapos proud pa kayo naging juwa. Hindi po yan tama. Hindi po yan tama. Mas okay na sabihin nyo, hindi sila na nagkaroon ng juwa. Hindi sila nagkaroon ng relasyon. Kasi, kung okay lang sana nang nagkaroon sila ng relasyon, kung yung bata na sa 18 to 19 na, pero yung time na yun is 17 pa lang siya. Diyan kayo nagkakamali. Mabubutasan po kayo dyan. Ba, 17 pa lang siya at sinabi niyo pa na isang taon. Iwan ko lang hindi naman ako expert pagdating dyan, pero yun ay napaka-clearly na grooming yan. Kasi 17 pa lang siya, tapos yung lalaki, matanda na. Diba? Child manipulation, ano na yan? Psychological manipulation. Na paging predator ka. Diba? Correct me if I'm wrong guys. Yun ang talaga yung pagkakanalize. Kung hindi naman tayo expert, hindi naman tayo ganun kadaling, hindi naman ganun karami yung kalaman natin. Tayo naman kasi, di naman ganun ka hataas yung edad na natin para malaman yung mga ganito. Correct me if I'm wrong. Yun ang pagkakaintindi ko. Apo ko nasa 30 na rin. 30 years old na rin ako. So kaya medyo may kalaman tayo na expose din tayo sa mga ganong minsan hindi talaga ako sure. No? Yun na is ideas ko lang na yun ang na basta sabi ko nga, correct me if I'm wrong. Itatama niyo ako kung mali. Pero yun talaga yung pagiging predator niyo. Yung pagiging grooming niyo. Yun ang kasi. Ito naman talaga kasi minor eh. Minor din edad. Pinartner niyo sa lalaki. At nilalaptin. Kaya sila natiktem sa mga ganong situation na magjujuwa. Kasi hindi nga na yan nilabtin-labtin. Hindi po yan doon na fall. Diba? Sana, hindi siya nasadlak ngayon sa ganitong sitwasyon. Kawawa yung bata. Lalo kayong lalaki, may edad na guys. Tandaan niyan. Ako dito naninira. Kasi kayo, proud na proud pa kayo. Kayo matigols, kayo na kinikilig. Ipakasal nyo na yan. Magjuwa naman pala eh. Ang tanong, gusto ba ng girl?
Sabi nga ni girl, ay napumenta na. Tanong, gusto na ba ni B? Na magpakasal. Kayo kasi, na mga tigols yan, na mga panatiko, kung sinabi niyo, kung anong parang naglalaro lang kayo. Yung kasal is not laro-laro lang yan na simpleng salita, okay na. Yung kasal yan, buhay ng tao nakataya yan, future ng tao nakataya dyan. Panghabang buhay niya pagsisigan. Kung magkamali siya ng desisyon, no? Matigols. Kung sino pa yung mga matanda dito, ito pa talaga ng ano, at bakit? Hey, pal, sabi niya. Papa, pal, pakasal mo na yan. Sabi nila. Ngayon, bakit? Ano ba? Siya ba yung madidesisyon sa buhay ng ibang tao? Hindi naman No? Hindi naman Yung tao mismo may desisyon sa buhay niya. Ang tanong, gusto bang pakasalan? Gusto bang pakasalan? Gusto ba ng girl? Si boy? Sila mismo magdesisyon sa kanilang personal na buhay, hindi kayo. No. Kasi sausaw kayo, kasi kaya nagkakagulo kayo dyan. Gusto nyo kayo yung maghahanap ng mga nalalaki para sa kanila. Tapos na nila yan na buhay. Diba? Yan mo si girl mag-decide para sa kanya kasi napaka-importante yan. Kasi kayo, puro kayo, hilig-hilig. Pati personal na buhay ng tao, itidamay nyo. Kayo kaya magpakasal. Diba? Imagine, proud sila na 17 pa lang noon at 1 year. 1 year na magjuwat. 17 pa lang siya noon. Tapos ilalabas siya dito sa SOCMED, mas lalo kayo mapapahamak dyan. Sabi nga, bago ka magkukuda, siguraduhin mo, hindi ka mapapahamak. Ngayon yung itong reaction ko na to is reaction based sa napanood ko. Well, kung hindi totoo yung mga sinasabi na 1 year, depende lang yan. Basta ako, nag-reaction ako based sa sinasabi dyan sa napanood ko. Ganun lang yan. No? Kasi kung totoo man, yan is part of grooming ng isang bata na minor de edad. Dahil sa mga ganong situation, sa ganong sinadlak niya, sa ganong sistema, kaya natitem sila na magjujuwa sa murang edad. Sa isang matanda, sa isang mas malaking agwat na edad niya, yun ay grooming. Minor. Pinapartner sa may edad ng lalaki. Diba po? Napaka-clear naman, guys. Mag-isip nga kayo. Diba? Huwag kayong magalit. Kasi kami dito, napupuna lang. Ito is constructive criticism. Hindi po ito paninira para maitama niyo yung mga mali niyo. Kasi maling-mali po yung ginagawa niyo sa kapwa niyo. No? Wala kayong karapatan na gagawin yan dahil di naman kayo, hindi naman sila pagmamayari. Dito lang po guys. I love you and God bless us all. Palike and share po ng video nito. Maraming salamat in advance po.